ngayon nga po kasi may mga pag-uulan. Gaano kadaming ulan o di kaya po yung mga aftershocks na nararanasan ngayon dyan sa Region 12 bago po bumigay ang isang artificial dam? Are there signs na dapat bantayan itong mga community dun sa baba? Opo. Ngayon po, pinag-aaralan pa rin namin kung gaano karaming ulan. Kasi po, ang napag-aralan pa lang po namin ay kung gaano karaming ulan ang pwedeng mag-trigger sa isang landslide. Pero kung gaano karaming ulan yung magkukos ng dam breach, yun po ay ongoing study pa po. Kaya tayo nagpa-deploy ng mga teams. Pero ngayon po, ang titignan natin actually ay kung merong mga paggalaw. So for example po, meron bang mga signs of instability o mga ebidensya na unstable pa yung lugar kapag nagkakaroon ng mga tension cracks, yung mga cracks, malalaking cracks na pwedeng ito po ay nagsasabi na unstable yung lugar, or meron kang mga paggalaw ng mismong material po na tumabon galing sa landslide, yun po ay indikasyon na unstable pa po yung lugar. Oo. So yun po yung mga dapat tignan ng mga communities at local government units. Oo. How about aftershocks po? Posible rin ang Yes. pagbigay ng dam dyan. Yes, tama po. Yung mga aftershocks po na yan po ay pwedeng mag-trigger pa ng mga paggalaw ng mga debris. So kaya po mahalaga, ang unang ginawa po ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ng mga ahensya ng gobyerno, ay clearing ng mga landslide debris along the road, along dun sa mga river channels. Kasi ito po yung mahalagang matanggal bago magkaroon ng mga response and mga recovery assessments po dun sa lugar. Ayaw natin mangyari, Doktor, yung bibigay yung dam dahil ayaw po natin may mga maaberya dun sa mga community sa baba. Pero from the dam going down to the community, gaano kabilis po yung pagragasan ng tubig para din aware yung ating mga kababayan na baka as early as now, dapat umalis na po sila sa area na yon. Okay po. Yung bilis po pwede pong umabot ng, sabi nga po, ongoing yung study, so wala pa po kami definite na figures kung gaano posibleng kabilis, kasi depende po yan doon sa Dami mekanismo oo. ng paggalaw na sa dami ng tubig, doon sa paggalaw sa flow ng water. So marami pa pong condition para po makompute yung flow ng possible material. Pero possible po na ito ay 1 kilometer per hour or 1,000 kilometer per hour. Yun yung mga tinatawag ng mga debris flow and debris Ang bilis avalanche nun, na very opo. very fast Opo. po na paggalaw. So minsan seconds lang po, hindi aabot ng minutes yung paggalaw ng mga materials po na yan. Kaya dapat po talaga na magkaroon, kung hindi po agad-agad na relokasyon, kailangan ng tinatawag ng force or preemptive evacuation. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.